Paano nga ba natin malalaman kung tutuparin ni Lord yung pinagpe-pray natin? Hi there, kumusta ka? Alam mo kanina nagbabasa ako ng mga comments at nakita ko 'to na comment, sabi niya dun, "Paano malalaman po kung tutuparin ni Lord?" And I really felt yung desperation na malaman talaga kung tutuparin ba ni God yung mga pinagpe-pray natin. And it's also the same question na meron ako and maybe karamihan din sa inyo. So, paano nga ba natin malalaman? In my experience, sa totoo lang, hindi ko alam kung makakapagbigay ako ng better answer or better advice tungkol diyan. Pero para sa akin ha, when I learned to surrender and let go everything to the Lord, parang sabi ko, Lord, hindi ko kailangan malaman kung tutuparin mo ba yung pinagpipray ko o hindi eh. Hindi ko rin kailangang malaman kung darating ba lahat ng blessings na pinagpipray ko ngayon. All I need to do is to take it one day at a time. Kasi may mga pagkakataon sa atin na hindi tayo aalisin ng Panginoon sa sitwasyon natin ngayon because He is teaching us something. So maybe ako, personally, since ito rin yung question ko sa sarili ko, paano ba malalaman? Instead of me asking the Lord, Lord, paano ko ba malalaman kung prayer ko na to ay para sa akin? Kasi parang ang tagal-tagal mo namang ibigay, Lord. So dati yun yung mga questions ko. Pero ngayon, I learned to ask God, Lord, ano ba yung tinuturo mo sa akin ngayong season na 'to? Bakit wala pa yung pinagpe-pray ko? Ano ba yung gusto mong makita ko sa season ng paghihintay ko na 'to? And maybe my answer won't satisfy you, but it gives me peace nung when I learned to let go and surrender everything to the Lord. Yung hindi ko kailangang malaman kung kailan at paano niya tutuparin. Ang kailangan ko lang panghawakan yung God will do it for me. And God is working behind the scenes. God knows what's best for me. Hindi naman kasi lahat ng prayers natin tama. And maybe that's one of the causes ng delay. Baka hindi yun para sa atin. God sees the bigger picture. It's either God is teaching us something, kaya nasa season pa tayo ng waiting sa lahat ng mga prayers natin, or maybe God sees the bigger picture at nakikita niya na at meron siyang mas magandang plano kaysa sa planong meron tayo sa isip natin. Alam mo, I remember 2022, nasa mall kami nun ng kapatid ko at nasabi ko sa kanya, natanong ko sa kanya nun, makakasakay pa kaya ako ng airplane? Kasi at that time, nasa pandemic tayo, 'di ba medyo mahirap lumabas ng bansa, and ako naman, niyakap ko na rin talaga yung freelancing job ko. But sabi ko, parang gusto ko ulit pumunta ng ibang bansa. Yung magbabakasyon lang ako dun. And then, December 2023, I had this client who invited me for a business meeting sa Thailand. All expense paid at may allowance pa ako nung nandun ako. And hindi lang siya 1 week, umabot din ako ng 1 month sa Thailand noon. So I was able to travel, so I was able to visit yung northern part ng Thailand, which is yung Chiang Rai and Chiang Mai. And I remember, yung Chiang Rai and Chiang Mai na yun, 2019, plinano ko siyang puntahan. Kasi most of my colleagues sa resort noon, dun sila pumupunta every time na meron silang 2 weeks na leave, 2 weeks vacation sa resort, ganyan. And I heard great things about those places. So sabi ko, next time na pupunta ako dun sa leave ko, dun ako pupunta. And then nag-2020 nag-pandemic. So, nag-pandemic siya. So, sabi ko, baka hindi na ako makakapunta talaga ng Chiang Rai tsaka ng Chiang Mai kasi feeling ko ang laki ng gagastusin talaga dun. But, you know,
God works in mysterious ways talaga and God will always surprise you. Yung mga prayers na akala mo, ay baka hindi ito tutuparin ni Lord. Ibibigay niya yon sa tamang panahon kapag tama na rin yung puso natin. Ibibigay niya yun sa mga panahon na hindi mo inaasahan. Kasi minsan kasi, lumalapit na lang tayo kay Lord, hindi dahil sa mahal natin siya. But lumalapit na lang tayo kay Lord because we want a certain blessing. So, ang tingin natin minsan kasi kay Lord, genie na eh. Hindi na Lord, hindi na Father. Na kapag ibinigay na sa atin yung gusto natin, may tendency kasi na makakalimot tayo. But God wants our hearts. And He wants to bless us, of course. He really wants to bless us. And yun yung desire ng puso niya, di ba? Kaya nga His plans for us is to prosper us and not to harm us, but to give us a future full of hope. So ayaw ni God na nalulungkot din tayo, but He needs to teach us a lesson. And we can only learn that lesson in the season of waiting. So, hindi natin kailangang malaman kung paano o kung kailan tutuparin ni God yung hinihiling ng puso natin. We just need to learn to trust Him and surrender to His ways. Trust that His plans is good for us. At isang araw, darating din yung one good break mo na magbabago ng lahat. An open door, one answered prayer, one touch of God's favor sa buhay natin, magbabago yung buhay natin. And it will take away all the pains na naranasan natin during the waiting season. And naniniwala ako na God's timing is always perfect. If we learn to wait, mas better pa dun sa plinano mo o dun sa pinag-pray mo yung ibibigay ni God sa'yo as a reward. Kaya kapit lang tayo, dasal pa tayo. Hindi pa tapos si God sa buhay mo. So, kung hindi mo pa nakikita yung promise na yun ngayon, kung hindi mo pa nakikita yung sagot sa mga panalangin mo ngayon, trust that God is working behind the scenes, preparing the perfect opportunity for you that will change your life for the better. May ginagawang kamangha-manghang bagay ang Diyos sa buhay mo ngayon.